Noon, sa mga mata niya, ang kuya niyang 1 taon ang tanda ang buong mundo niya. Pero pagkatapos noon nawala siya, hanggang sa lumaki siya, nagkita ulit sila, at natupad ang pangarap niyang mapakasalan siya. Pagkatapos marinig, medyo natigilan ako. Ngayon sa wakas naintindihan ko na ang ilang bagay. Tumingala si Sofia, basa ng luha ang mga mata, mukha siyang nag-iisa at kaawa-awa. Sa wakas nasabi na niya ang sikreto sa puso niya. Walang nakakaintindi sa katigasan ng ulo niya, lahat sila sinasabing hindi siya karapat-dapat. Tanging siya lang ang naniniwalang karapat-dapat siya, pero ganito kasama ang naging resulta. Nagsisi na rin siya ng hindi mabilang na beses, hanggang sa dumating ako. Sapat na iyon, hindi na napigilan ni Sofia, dumiretso siya sa yakap ko, nakipagsiksikan kay Nene, mahinang humikbi. Nagising si Nene, inaantok na din ilat ang mata, hindi maintindihan kung bakit inagawan siya ng pwesto ng nanay niya. Natulala lang siya sandali saka masayang niyakap ng isang kamay si Itay, isang kamay si nanay, humalik sa pisngi namin dalawa. Ngayon ang pinakamagandang araw ni Nene. Habang tinitingnan ang mag-inang maganda sa kandanggan ko, bigla akong hindi makapagsalita. Ang takbo ng buhay ay papunta na sa magandang direksyon. Sapat na iyon. Yun nga lang may ilang plano na kailangang baguhin ng kaunti. Unti-unting natapos ang fireworks, dahan-daang bumaba sa lupa ang Ferris wheel. Pagkababa sa Ferris wheel, agad na umalis si Sofia sa yakap ko. Ang buong katawan niya ay parang sa isang iglap bumalik sa dating malamig na pakikitungo sa akin. Multo ba yung babaeng umiiyak sa yakap ko kanina? Tensyon ado si Sofia, maging ang kamay na yakap si Nene ay humigpit. Naramdaman niyang medyo mainit ang earlobes at pisngi niya. Kanina ang tagal niyang nasa yakap ko, nagkuskus pa na parang maliit na babae. Nakakamatay. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Sofia na bumilis ang lakad na parang naglalakad sa karera. Hindi ko rin alam kung bakit biglang naging ganito kasigla ang babaeng ito. Kinailangan ko pang tumakbo ng bahagya para masabayan ang mga hakbang niya. Hanggang sa makalabas kami ng gate ng amusement park, nakitang wala pa ring balak huminto si Sofia. Kinailangan ko nang tumawag, "Hoy! Maglalakad ka ba pauwi? Dito na tayo sumakay ng taxi." Saka lang huminto si Sofia, tumayo sa gilid ng kalsada pero hindi tumingin sa akin. Pag-uwi sa bahay, binuhat ko si Nene pabalik sa kwarto, inayos ng maayos saka lumabas at nakitang pumasok na si Sofia sa banyo para maghilamos. Hindi ako huminto, dumiretso sa kusina. Kainan na. Nang ilabas ko ang nilutong noodles, nakita ko siyang nakabaluktot sa sofa na parang hibla ng pansit. Hindi ko na pinag-isipan pa, mahina ko lang siyang tinawag. Nang marinig ang boses ko, halatang bahagyang nanigas ang katawan ni Sofia. Pagkatapos, tahimik niyang ibinaba ang kamay na nakatakip sa mukha, tumango at lumapit sa mesa. "Salamat." Bahagyang namumula ang maganda niyang mukha, pero parang walang nangyari, yumuko siya at kumain. Makalipas ang ilang sandali, naubos na ni Sofia ang buong mangkok ng noodles, kahit ang sabaw ay wala nang natira. Ibinaba niya ang chopsticks pero hindi tumayo, nanatiling nakaupo sa upuan hanggang sa matapos akong kumain, tumayo at akmang liligpitin ang mga pinagkainan, saka lang siya medyo nagmamadaling tumayo, mabilis na kinuha ang mga plato sa mesa, ako na ang magliligpit. Maliit pa rin ang boses niya pero napakalinaw pakinggan. Yun pala hinihintay niya pa rin ako. Hindi ko na siya pinigilan. Magkapamilya naman kami, sa tingin ko hindi na kailangan pang maging formal. Nang matapos akong maligo ng mainit na tubig at lumabas, nakabalik na si Sofia sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw sa sala at mabilis ding bumalik sa kwarto. Ngayon ang pinaka-late kong tulog mula nang mapunta ako sa mundong ito. 6:00 ng umaga, sinimulan ng mga maagang gumising ang bagong araw. Sakto akong nagising, nag-morning run, naghilamos, nagluto, gin ice ang si Nene. Tapos na ang buong routine. Sa sandaling ito, nagising na rin si Sofia, medyo namumula ang mukha, dumaan sa sala papasok sa banyo para maghilamos. "Gusto mo pa bang kumanta?" Nang marinig ang boses ko, medyo natigilan si Sofia, matagal bago naka-react.
Hawak ko na ang cellphone at nakatayo sa hamba ng pinto ng banyo, tahimik na hinihintay ang sagot niya. Makalipas ang ilang sandali, sakalang umalingaw-ngaw sa tainga ko ang mahina niyang boses, isang salita lang, hindi. May mahabang kasunod na paliwanag. Sa puso ni Sofia, ang buhay ngayon ay ang buhay na hindi niya pinangarap sa loob ng 2 taon. Ang pagkanta naman ay isang malayong pangarap, na may tatago lang sa puso. Hindi na ako nagtanong pa, tumango lang ako sa kahawak ang cellphone na bumalik sa kabilang kwarto. Binuksan ko ang private messages sa account, naghanap. Matagal nang overloaded ang private messages ko. Mula nang i-post ko ang unang video, isang beses ko lang itong nascan, pagkatapos ay hindi ko na tiningnan. Ngayon, mahirap nang hanapin ulit, pero tahimik pa rin akong nag-scroll sa screen, matiyag ang sinasala isa-isa ang mga mensahe. Sa wakas, biglang nagliwanag ang mga mata ko. Nag-click ako sa isa sa mga mensahe iyon, tiningnan ang laman. Ang Star Music Entertainment ay taos-pusong nag-iimbita sa inyo na sumali sa aming team. Sa taglay ninyong talento sa musika, mabilis namin kayong mapapasikat bilang isang top superstar. Sa dulo ng mensahe ay ang contact number ng Star Music Entertainment. Hindi na ako nag-atubili pa, inilagay ang contact number ng Star Music Entertainment at tumawag. Ilang ring lang ang telepono at nakonekta na. Mula sa kabilang linya ay may narinig na boses ng isang mature na babae. Hello, sino po ito? Hello, ang username ko po ay Migs, na walang alaala. Nakatanggap po ako ng imbitasyon mula sa inyong kumpanya. Pwede po bang makipag-usap ngayon? Sa sandaling ito sa headquarters ng Douyin, TikTok sa Maynila, si MS, Diana Yang na nakatanggap ng tawag ay bahagyang nagulat, biglang nag-react. Hindi mapigilan ang tuwa sa kanyang mukha. Hello, Mr. Migs. Nais niyo po bang sumali sa aming Star Music Entertainment? Tahimik na natuwa si Diana sa isip pero mabilis pa ring sumagot. Ngunit ang sagot ko ay medyo nagpagulat kay Diana. Hello MS, Yang. Pasensya na po, sa ngayon wala pa akong balak sumali sa entertainment industry, pero gusto ko sanang irekomenda sa inyo ang isang mga awit. Interesado po ba ang kumpanya nyo? Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Diana na medyo madismaya. Gusto niyang makuha si Migs, na dala na ang sariling kasikatan dahil sa 2 kantang sumikat sa buong internet. Mr. Migs, ganito po kasi. Assistant manager lang po ako. Kung kayo po ang gustong pumunta sa kasikatan nyo, kaya ko pong magdesisyon mag-isa. Pero kung ibang tao po, baka wala rin akong karapatang direktang pumayag sa inyo. Masisisguro ko po sa inyo, ang taong iyon ay isang mang-aawit na may tunay na talento. At saka, ako ang magsusulat ng kanta para sa kanya. Bukod pa riyan, kung kakailanganin ng kumpanya nyo ng mga kanta sa hinaharap, pwede akong maging songwriter para sa Star Music Entertainment. Gayunpaman, syempre may kondisyon. Huwag hahayaang kahit sino na lang ang lumapit sa akin para magsulat. Yung mga hindi ko gusto, hindi ko isusulat. Kung papayag kayo, pwede nating pag-usapan ang detalye mamaya. Ano sa tingin nyo? Sa kabilang linya, kalmado ang tono ko. Naengganyo si Diana, pero ang kumpanya ay hindi lugar na siya lang ang pwedeng magdesisyon. Kailangan pa rin niyang i-report sa mga nakatataas. Mr. Migs, hindi po ito isang bagay na ako lang ang pwedeng magdesisyon. Ganito na lang po, pag-uusapan ko muna sa kumpanya saka ko kayo sasagutin. Maging matagumpay man o hindi, sasagutin ko kayo sa lalong madaling panahon, okay? Sige, hihintayin ko ang sagot nyo. Pagkababa ng telepono, binuksan ko ang pinto ng kwarto at lumabas. Si Nene ay masunurin pa ring naglalaro, may binubulong. Tapos nang maghilamos si Sofia, nakaupo na at kumakain sa mesa. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pinto. Nang marinig ang ingay, nagtataka akong tumingin kay Sofia, pero nakita kong nakatingin din siya sa akin na may gulat na itsura. Pareho kaming ulila ni Sofia. Matagal nang walang bisitang dumadalaw sa bahay namin. Sino kaya ito? Patuloy pa rin ang katok sa pinto at palakas ng palakas. Malinaw na hindi nakakakuha ng sagot ang nasa labas kaya lalo pang lumakas ang katok.
Kita tayo ko pa lang para buksan ang pinto nang bigla sumigaw ang nasa labas, Miguel. Buksan mo na. Alam naming nandyan ka. Si Carlo to. Hindi ba araw-araw kang nagme-message na iniimbita kaming uminom? Nandito na kami. Kasama ko pa si Paulo. Bilisan mo na. Nang marinig ang dalawang nakakainis na boses na ito, agad na dumilim ang mukha ko. Lalong kumunat ang noo ni Sofia. Tumingin sa pinto na may pandidiri. Ibinaba na ni Nene ang laruan, tumakbo sa kandangga ni Sofia. Natakot siya sa malakas na katok sa pinto. Paglingon ko, sakto kong nakita ang eksenang ito, lalong umitim ang mukha ko, mayroon pang ang pagnanasang pumatay. Ilang araw ko nang sinusuyo para lang guminhawa ang pakiramdam ng mahal kong anak. Naglakas loob pa ang dalawang ito na takutin siya. Hindi mapapatawad. Binuksan ko ang pinto, kumaway na nagpapahiwatig na umalis sila, sa labas tayo mag-usap. Pagkasabi niyon, hindi ko na hinintay na makareact sina Carlo at Paulo, isang kamay ang humila sa bawat isa palabas. Nang makareact sina Carlo at Paulo, galit na gustong pumiglas sa pagkakahawak ko, natuklasan nilang sobrang lakas ko pala, hindi sila makawala kahit anong pilit. Dumiretso kami hanggang sa koridor sa labas ng palapag, saka ko lang sila binitawan, kung saan kayo galing, doon kayo bumalik. Namula na ang mukha ni na Carlo at Paulo. Nangako na sila kay Sheila, hindi nila inaasahang ganito ang trato sa kanila. Pero natakot sila sandali sa lakas ko kanina, hindi sila naglakas loob na kumilos. Ayaw mong malaman kung anong kailangan namin sayo. Sabi ni Carlo. Mukhang natakot si Paulo na tatanggihan ko, kaya mabilis siyang sumunod, nandito kami para imbitahan kang bumalik sa grupo. Hindi ba lagi mong gustong bumalik? Sinasabi mong sinira ni Sofia ang kinabukasan mo. Ngayon pwede ka naming tulungang bumalik, pero kailangan mong hiwalayan si Sofia. Ano? Simple lang di ba? Sinulyapan ko sila, tapos na kayong magsalita. Kung tapos na, umalis na kayo. Pag nakikita ko kayong dalawa, pati almusal ko nasusuka ako. Sabihin niyo sa amo niyo, huwag nang guluhin si Sofia. Kung hindi, heng-heng, HMP. Pagkasabi niyon, hindi ko na pinansin ang dalawang ito. Tumalikod ako at umuwi, habang pinagmamasdan ang papalayo kong anino, pula at berde ang mukha ni na Carlo at Paulo. Akala nila madali lang, hindi nila inaasahang mabibigo. Nakatanggap na sila ng pabor. Ayaw pa ring sumuko ni Paulo. Carlo, hahayaan na lang ba natin siyang umalis? Naiinis na sumagot si Carlo. Ano pa bang gagawin natin? Nakakapagtaka. Parang naging ibang tao. Ang lakas. Uwi na tayo. Hindi nagtagumpay ang plano. Kailangan na lang mag-isip ng ibang paraan mamaya. Bamantong hininga si Paulo sa pagkadismaya. Tumalikod ang dalawa at umalis. Ako naman ay magaan ang mga hakbang na bumalik sa bahay. Nang makita akong bumalik ng mag-ina, pareho silang nakahinga ng maluwag. Umalis na sila, hindi na sila babalik. Mahina kong sinabi, binuhat si Nene papunta sa sofa at umupo. Nang makita kong parang walang nangyari, nakikipaglaro kay Nene, sakalang bumalik si Sofia para ipagpatuloy ang pagkain. Bumalik na naman sa dating mainit na atmosphere ang bahay. Ang nangyari kanina ay mabilis na nalimutan ng tatlo. Iba sa amin, sina Carlo at Paulo ay sobrang inis. Matapos kong ipahiya, pinagalitan pa sila ni Sheila. Nangako silang dalawa kay Sheila na makukumbinsi nila ako, hindi nila inaasahang paaalisin sila ng diretso. Dahil dito, lalo silang nagalit sa akin. Gabi na, isinama ni Sofia si Nene sa labas para bumili ng gamit. Mag-isa sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula kay Diana Yang. Pagkakonekta pa lang ng telepono, umalingaw-ngaw na ang kaakit-akit na boses ng babae, Mr. Miggs. Napag-usapan na po namin, pwede po kayong magrekomenda ng tao sa kumpanya. Pero, gusto pa rin po ng mga boss na makita ang kakayahan niyong magsulat. Okay lang po ba? Hindi ako nag-isip ng matagal, agad na sinabi, magsulat. Sige, simple at malinaw ang sagot ko. Ang utak ko ay naglalaman ng isang buong mundo ng kultura, syempre hindi ako natatakot na subukan nila ako. Si Diana Yang ay medyo nag-aalala sa puso niya, pero nang marinig niyang pumayag agad si Miggs,
medyo gaman ang pakiramdam niya. Ngayon ay matagal siyang nakipag-usap para dito. Gustong-gusto niya ang dalawang kanta niya, naniniwala sa talento ni Migs, pero medyo nagdududa pa rin ang mga boss. Tutal, walang nakakaalam kung gaano katagal niyang ginawa ang dalawang kantang iyon, baka matagal siyang naghanda bago na isulat. Kung malulutas ni Migs ang problemang ito, hindi na magdududa sa kanya ang kumpanya. Migs, tungkol sa mga detalye, pwede po ba tayong magkita para pag-usapan? Kailangan pa rin po kayong pumunta dito, magsulat mismo dito. Sincere na sinabi ni Diana Yang. Gusto rin niyang makita ang misteryosong taong ito, kung anong itsura niya, nagbe-video na hindi nagpapakita ng mukha. Nag-isip ako sandali. Sa bahay, bukod sa pag-aalaga ng anak, wala naman akong ibang ginagawa kaya pumayag agad ako, kailan at saan. Maynila, kung pwede po bukas na agad mas maganda. Tutal, mas maaga mas makakabuti sa inyo. Nang marinig ang sinabi ni Diana Yang, lalong gumanda ang impresyon ko sa kanya. Tutal, bihira ang taong nag-iisip para sa iba na ganito, karamihan ay inuuna ang interes ng kumpanya. Sige, bukas na. Nang makitang pumayag agad si Migs, nakahinga rin ng maluwag si Diana Yang. Pagkatapos noon, halatang mas gaman ang tono niya. Sige po, mag-set kayo ng oras tapos text nyo na lang po ako. Tawagan nyo lang po itong number na ito. Sasanduan ko po kayo bukas ng tamang oras. Sige, text na lang. Palem. Pumayag ako. Pagkababa ng telepono, agad akong naghanap ng flight papuntang Maynila. Sa huli, nag-book ako ng flight para sa 10:00 ng umaga kinabukasan. Pumikit ako at umidlip sandali. Nang bumalik si Sofia kasama si Nene, nakita akong mahimbing na natutulog. Itinuro ng asawa ang daliri sa bibig at mahinang sumitsit kay Nene. Tahimik na pumasok si Sofia sa kusina dala ang mga pinamili. Lumapit si Nene sa sofa, dahan-daang sumiksik sa kondongan ko. Sa panaginip, naramdaman kong may maliit na pusa na laging kumikiskis sa akin. Ang maliit at malambot na kamay ay humahaplos sa mukha, napakasarap sa pakiramdam. Bigla, tinakpan ng maliit na pusa ang ilong ko gamit ang dalawang kamay. Medyo nahirapan akong huminga, nagulat at nagising. Umalingaw-ngaw sa tainga ko ang hagak-jack ni Nene. Yun pala ang munti kong anak. Itay, kain na po tayo. Sige. Ngumiti ako, biglang naramdaman kong napakaganda ng ganitong buhay. Sa mesa ay may nakahain na isang plato ng piniritong karne, isang plato ng potato strips, at isang mangkok ng sabaw na may kamatis at itlog, mukhang napakasarap. Lumabas si Sofia mula sa kusina, dala ang 2 mangkok ng kanin. Sinulyapan niya ako, mahinang nagsalita, nakita kong tulog ka pa kaya nagluto na ako. Kahit hindi kasing sarap ng luto mo, tinikman ko na, okay naman ang lasa. Binuhat ko si Nene at tumayo, sa tingin ko napakasarap. Kumpleto sa kulay at lasa, mukhang masarap. Nagutom tuloy ako. Nang marinig ang papuri ko, medyo nahiya si Sofia. Kumain ang buong pamilya. Tiningnan ko si Sofia at sinabi, oo nga pala, bukas may lakad ako, hindi ko pa alam kung ilang araw bago ako makabalik. Biglang narinig ni Sofia ang sinabi ko, nabulunan siya at hindi mapigilan ang pag-ubo. Agad akong nag-abot ng tisyo, nag-aalala ang itsura. Kinuha ni Sofia ang tisyo. Nang marinig kong bigla akong aalis, medyo nataranta talaga siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang itanong kung saan ako pupunta. Malinaw na 1 linggo pa lang ang nakalipas gusto niyang tumakas, ngayon narinig niyang aalis ako, hindi niya sinasadyang medyo ayaw niya. Sa huli si Nene ang nagtanong, saan po pupunta si Itay? Napanguso si Nene, hindi masaya ang itsura. Hahanapan ni Itay ng trabaho si nanay, para pagkatapos nito madalas mo nang maririnig si nanay kumanta. Masaya ka ba? Bata pa si Nene, hindi alam kung ano ang trabaho. Sa alaala niya madalas niyang naririnig kumanta ang nanay niya, kaya sobrang saya niya, madalas po bang kakanta si nanay para kay Nene? Ang saya, hinaplos ko ang ulo niya saka tumingin kay Sofia, pasensya na ha, nagdesisyon ako para sa'yo nang hindi nagtatanong. Yun nga lang sinabi ni Nene na gusto mong kumanta, naisip kong siguro magugustuhan mo.
Dati hindi pa handa kaya hindi ko sinabi sa'yo. Ngayon may ibang kumpanya na nakipagkita sa akin para pag-usapan. Sa pagkakataong ito kung magtagumpay, pwede ka nang bumalik sa pagkanta ng hayagan. Okay naman ang Star Music Entertainment, hahayaan kitang kumanta. Hindi sinasadyang tumingin sa akin si Sofia. Nagtama ang tingin naming dalawa. Biglang may namuong luha sa mga mata ni Sofia. Medyo namula ang gilid ng mata niya. Salamat, Miguel. Gusto kong kumanta. Agad kong sinabi, walang anuman. Basta gusto mo. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano papuntang Maynila. Pagbaba pa lang ng eroplano naramdaman ko na ang init ng Maynila. Tiningnan ko ang mga taong may hawak na mga karatula sa labas, hinahanap ang pangalan ko. Bago ako pumunta, nagset na ako ng oras kay Diana Yang, sasanduan niya ako sa exit. Sobrang dami ng may hawak ng karatula, marami ay fans na sumasalubong sa mga idolo. Dahil dito, matagal bago ko nakita ang isang matangkad na babaeng naka-corporate attire. Tama nga, magandang babae. Masasabi ko lang na tumutugma ang boses sa itsura. Mabilis akong lumapit at kumaway. Hello, kayo po ba si MS Yang? Ako po si Migs, ang tunay kong pangalan ay Miguel Reyes. Pasensya na po kung napaghintay ko kayo. Tiningnan ni Diana Yang ang tao sa harap niya, may bahid ng pagkamangha sa mga mata. Alam niyang bata siya pero hindi niya inaasahang ganito kabata, at may mukha pang perpekto para maging artista. Naisip ni Diana Yang, kung mapipirmahan niya ito, napakaganda sana. Hello po, ako po si Diana Yang. Kara-rating ko lang din po. Dito po tayo, masyadong maraming tao dito. Nakaparada po ang sasakyan ko sa basement parking. Sakto pong oras ng kainan, hanap muna tayo ng makakainan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isang specialty restaurant. Pagkatapos umorder ni Diana Yang, habang naghihintay ng pagkain, saka lang niya binanggit ang pangunahing paksa, tawagin ko na lang po kayong Miguel. Miguel, sino po pala ang irerekomenda nyo ngayon? Baguhan po ba o profesional na mga awit? Hindi ko po alam kung narinig nyo na si Sofia. Yung dating mga awit, pagkatapos ay umalis sa entertainment industry. Ngayon parang babalik. Kumunat ang noo ni Diana Yang. Narinig na niya ang kanta ni Sofia. Ang sumisikat na maliit na bulaklak 2 taon na ang nakalipas, napakaganda nga ng boses. Pero kumunat ang noo niya dahil noon napilitang umalis si Sofia dahil nabunyag ang relasyon niya, at ang karelasyon niya yata ay isang walang kwenta, marunong lang umasa. Mahirap itong hawakan. Nag-isip sandali si Diana Yang saka maingat na tumingin sa akin. Alam niyo po ba ang relasyon niyo sa kanya? Alam niyo po ba kung bakit siya umalis dati? Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Diana Yang, asawa ko po siya. Maging si Diana Yang na sanay na sa maraming unos ay hindi mapigil ang magulat nang marinig ang sagot ko. Mag-asawa pala sila nung gwapong walang kwenta sa alamat. Nagbibiro ba siya? Nang makita ang itsura ni Diana Yang, nahulaan ko na kung ano ang iniisip niya. Hindi ko mapigil ang mapangiti ng mapait, tama po ang iniisip niyo. Ako nga po yung nabunyag ang relasyon at sabay na umalis sa kanya noon. Biglang hindi alam ni Diana Yang ang sasabihin. Narinig na niya si Sofia pero hindi niya alam kung sino ang kasama nito. Yung mga tulad ko dati na nabubuhay sa itsura, syempre hindi niya pinapansin. Ngayon nagdududa pa siya kung ako nga ba ang nagsulat ng 2 kantang iyon. Hindi ko siya binigyan ng maraming oras para mag-isip, mahirap po bang papasukin siya sa kumpanya niyo? Kung talagang mahirap, mag-iisip ako ng ibang paraan. At saka, ang hiling ko ay hindi lang para papasukin siya sa kumpanya niyo. Umaasa rin akong magkakaroon siya ng pinakamagandang resources at kalayaan sa kumpanya niyo. Ang kontrata ay hindi rin dapat mahigpit. Naniniwala ako na sa tulong ko, hanggat sa bagong antas ang Star Music. Umaasa pa rin akong pag-iisipan niyong mabuti. Sunod-sunod kong sinabi saka itinaas ang baso ng tubig at uminom. Seryoso ang mukha ni Diana Yang, halatang medyo nahihirapan. Sa huli, hindi pa tayo nagkakatrabaho. Base lang sa 2 kantang pinost nyo sa Douyin, TikTok hindi pwedeng magkaroon ng ganito kalaking halaga. Kinikilala ko ang boses ni Sofia,
pero sa entertainment industry hindi lang boses ang kailangan. Naniniwala akong naiintindihan nyo rin. Ang pagbabalik niya ay hindi mahirap, pero yung pinakamagandang resources na hinihingi nyo, halos hindi pa kami pumipirma ng ganong kontrata. Pag-uusapan po muna naming mabuti ito, hindi po ito maliit na bagay. Kahit hindi tumanggi ng diretso si Diana Yang, sa mga salita niya ay ipinahiwatig na halos imposible ito. Pwede niyong pag-usapan, ipinapahayag ko rin ang panig ko. Hindi lang ito ang problemang kinakaharap niyo ngayon, sa hinaharap kung kailangan niyo ng kanta o kahit script, kahit anong klase, basta magsabi kayo, kaya kong ibigay. Umaasa pa rin akong magtatagumpay ang ating kooperasyon. Ngayong inimbitahan niyo ako dito hindi ba't para tingnan ang kakayahan ko. Nandito na ako, bakit hindi niyo muna tingnan bago magdesisyon? Mahina kong sinabi, puno ng kumpiyansa ang itsura. Tiningnan ako ng malalim ni Diana Yang. Ito ang unang beses niyang makakita ng taong ganito kakumpiyansa. Sa huli, pagkatapos kumain, nagmamadaling umalis si Diana Yang. Kailangan niyang makipag-usap sa kumpanya. Pumunta ako sa hotel room, naligo ng bahagya saka humiga sa kama at nag-isip. Kung hindi pwede sa Star Music, pupunta ako sa ibang kumpanya, siguradong may tatanggap. Kung wala talagang tatanggap, magsisikap akong kumita ng mas maraming pera, magtatayo ng sarili kong kumpanya. Tumawag si Diana Yang bandang 3:00 ng hapon, sinabing kailangan kong pumunta sa Star Music Building kasama siya. Sa sandaling ito, sa reception room sa ika-18 palapag ng Star Music Building, naroon ang presidente ng kumpanya na si Mr. David Yang kasama ang ilang ibang direktor ng Star Music. Ang kakayahan sa trabaho ni Assistant Manager Yang, wala akong masabi. Pero ngayon sa tingin ko masyado niyang pinapahalagahan itong si Miguel Reyes. Dati isa lang siyang walang pangalang artista, ngayon nagbibigay pa ng ganito kataas na demand. Yung 2 kanta sa Douyin, TikTok maganda nga pero sino ang nakakaalam kung saan niya nakuha? Sa tingin ko nagsasayang lang tayo ng oras. Sa reklamo ni Mr. Steve Zhang, iwinagayway ni David Yang ang kamay, ngumiti ng mabait, kailangan pa ring bigyan ng pagkakataon ang mga bata. Ngayon tingnan muna natin ang talento niya. Dinala ako ni Diana Yang sa reception room. Pagpasok pa lang sa reception room, naramdaman kong nakatutok sa akin ang mga mata ng lahat. Sa mga mata nila ay may iba't ibang emosyon, pagdududa, pagkamangha, pangmamaliit, kuryusidad. Natural akong umupo sa bakanteng upuan. Sige, nandito na rin lang tayo, simulan na natin. Mr. Reyes, tama yung hiling nyo, napag-usapan na namin. Pwedeng pumirma ng kontrata kay Sofia, pwede ring ibigay ang pinakamagandang resources. Pero ang kontrata ay hindi pwedeng maluwag. Ito talaga hindi namin maibibigay, wala pang nakakapirma ng ganito. Naiintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Tumango ako, syempre naiintindihan ko. Pero kooperasyon ito, syempre kailangang pag-usapan. Kung hindi pag-uusapan, paano mo malalaman ang limitasyon mo? Naiintindihan ko. Gaano katagal ang kontrata? Tumawa si David Yang, tinitigan ako ng diretso, 5 taon. Gagamitin namin ang pinakamagandang resources para i-train siya at hindi namin pipigilan ang paglabas niya ng kanta o pagsali sa anumang aktibidad. Pero ang kontrata ay kailangang 5 taon. Ito ang standard contract para sa lahat ng top artists ng kumpanya. Bahagya akong kumunat noo, hindi natinag sa titig niya. Tinitigan ko rin siya ng diretso, masyadong mahaba ang 5 taon. Naniniwala ako sa kakayahan ko. Ang resources nyo kasama ang talento ko. Sa loob ng 1 taon, siguradong magiging top star siya, baka hindi pa aabutin ng 1 taon. Kaya, pwede lang akong pumayag sa maximum na 2 taon. Sa loob ng 1 taon ay magbibigay na ng sapat na kita sa kumpanya nyo. Ang mga kanta ni Sofia sa loob ng 2 taon, hindi nyo kailangang alalahanin. At saka, pwede akong magsulat ng kanta ng libre para sa Star Music, pero limitado ang bilang. Ang lakas magsalita, kahit sino kayang magsabi niyan. 1 taon magiging top star. Nanaginip ka ba? Pagkasabi ko pa lang, isang kalbong lalaki ang nang-asar,
mapanlait ang tingin sa akin. Sinulyapan ko lang siya ng isang beses, hindi ko pinansin ang ganitong klase ng tao. Gagamitin ko ang galing ko para sampalan siya sa mukha. Walang kwenta ang maraming salita. Napapikit si David Yang, marahang tumapik ang daliri sa mesa. Lalong lumino ang ngiti sa mukha niya. Maganda ang kumpiyansa sa mga bata. Pwede rin ang 2 taon, pero lahat depende sa kakayahan mo. Ngayong inimbitahan ka namin dito, isang dahilan ay para pag-usapan ang kooperasyon, isa pa ay kamakailan may inilunsad na aktibidad ang Star Music para sa lahat, kailangan bawat kumpanya sumali, pero isa lang ang mapipiling kanta. Gusto ko itong makuha. May kakayahan ka ba? Bahagya akong tumango, hindi ba't dahil sa aktibidad na ito kaya ako nandito? Magaling, mayabang, may personalidad. Gusto ko yan. Ang mga detalye ng aktibidad ipapasa sa'yo ni Assistant Manager Yang. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Basta ma-recognize ang kanta mo, agad kaming pipirma ng kontrata. Salamat. Matapos magkasundo, umalis ako sa reception room, pumunta sa opisina ni Diana Yang sa ika-16 na palapag. Mukhang nagbubuntong hininga si Diana Yang. Hindi niya inaasahang papayag ang ama niya sa ganito kataas na kondisyon. Pero napaka-importante nga ng aktibidad na ito. Tiningnan ako ni Diana Yang nang may komplikadong tingin. Umaasa siyang makakagawa ako ng malaking ingay. Patutunayan nito na tama ang pananaw niya. Sa panahong iyon, kusang mawawala ang mga chismis sa kumpanya. Tingnan mo ito ang mga detalye ng aktibidad ngayon. 3 araw lang para magsulat. Sana magtagumpay ka. Sana rin magtagumpay ang ating kooperasyon. Binuksan ko ang folder. Ang unang nakita ko ay isang malaking titulo, Ordinaryong Bayani. Nang makita ang mga salitang ito, agad na naging seryoso ang mukha ko. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Ang bayani ay ordinaryo, pero hindi ordinaryo. Wala silang kakayahan ng mga Diyos pero ginagawa nila ang mga bagay na kahit mga Diyos hindi magawa. Napakatahimik sa opisina. Tanging ang tunog lang ng paglipat ko ng papel ang maririnig. Ang ekspresyon ko ang pinakaseryoso mula nang mapunta ako rito. Binuklat ko ang mga dokumento sa ilalim na may ilang larawan. Ang unang larawan ay isang grupo ng mga doktor at nurse na nakapay sa ilalim ng madilim na ilaw sa hating gabi. Hindi pa nga nila natatanggal ang suot nila ay bumagsak na sila sa labas ng operating room. Ang pangalawang larawan ay 3 bumbero na puno ng dumi ang katawan, sa likuran nila ay ang naapolang sunog. Ang bumbero sa unahan, kahit puno ng abo ang mukha, ay may maningning ng ngiti, dahil sa bisig niya ay isang batang nakaligtas pa. Ang pangatlong larawan ay ilang sundalo, likod lang ang kita hindi ang mukha, makikita lang sa damit nila ang 2 malalaking salita, kontra droga. Sa harap nila ay isang grupo ng masasamang kriminal. Ang pang-4 na larawan ay isang silid-aralan na malapit ng gumuho. 2 guro ang umaalalay sa mga estudyante palabas, habang isang guro ang yakap ang isang bata at inaabot sa tao sa labas, sa likuran niya ay wala ng tao. Siya ang huli. Marami pang katulad na larawan. Maingat kong tiningnan isa-isa. Bahagyang nanginag ang puso ko. Bigla kong naramdaman, kahit hindi pumayag ang Star Music sa kondisyon ko, isusulat ko pa rin ang kantang ito. Ito ay para sa kanila, walang kinalaman sa interes, walang kalkulasyon ng pakinabang o pagkalugi. Binabasag ni Diana Yang ang katahimikan ng opisina, nakakaantig di ba? Sa totoo lang, kung may kakayahan lang ako, kahit gumastos pa ako ng sarili kong pera, gusto kong gumawa ng magandang kanta para sa kanila. Sayang lang hindi ko kaya. Maging ang malaking kumpanya ng Star Music ay walang makapagbigay ng kasiyasyang produkto. Kaya mo ba? 3 araw lang meron ka. Pagkatapos ng 3 araw, tatapusin na ng Star Music ang selection na ito. Tumango ako, bilang isang Pilipino, paanong hindi maantig? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Pagkatapos uminom, itinabi ko ulit ang mga dokumento. Ganito na lang, ihanda mo ako ng ilang music sheets. Babalik ako sa hotel para pag-aralan ng mabuti. Sige, ihahatid na kita. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik si Diana Yang. Alam niyang sa loob ng 3 araw mahirap gumawa ng magandang kanta. Ngayon, nagmamadali ang oras,
Hindi na rin siya nagsalita pa. Tumayo at sabay kaming bumaba. Nang gabing iyon, inilatag ko ang music sheet sa mesa, hawak ang ballpen at tahimik na nag-isip. Pagkatapos tingnan ang mga dokumento, may 2 kanta na sa isip ko. Parehong napakaangkop sa tema. Ang isa ay, Walang Pangalang Sundalo. Ang isa ay, Basta Karaniwan. Matagal akong nag-isip bago nagdesisyong ito na lang ang pipiliin. Basta Karaniwan, ang theme song ng pelikulang, Hindi Ako Diyos ng Gamot, I Am Not the God of Medicine inilipat ko sa mas kilalang pelikula na may parehong tema ng ordinaryong kabayanihan at pakikibaka, na pagkatapos ay ginamit ng isang malaking network bilang background music para sa kanilang pandemic response program. Napakaangkop sa tema ngayon. Hawak ko ang ballpen at nagsulat ng musika, bawat nota ay lumitaw sa papel. Pagkatapos isulat ang pyesa, saka lang ako humiga sa kama, kontento ang pakiramdam. Bigla akong medyo na-excite sa magiging reaksyon nila kapag nakita ang kantang ito bukas. Kinabukasan, kumain ako ng mabilis na almusal, hindi na inabisuhan si Diana Yang, mag-isang sumakay ng taxi papunta sa Star Music Entertainment. Abala pa rin si Diana Yang sa trabaho sa opisina. Biglang nakita akong dumating. Nagulat siya, may oras ka pang pumunta dito. 3 araw lang binigay ko sa'yo. Kaibigan, bakit hindi ka pa magmadaling mag-isip ng kanta? Ngumiti ako habang tinitingnan siya. Tapos na. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Diana Yang, iniabot ko ang manipis na papel sa kanya. Tingnan mo muna. Sa tingin ko pwede na to. Tiningnan ako ni Diana Yang na parang nakakita ng halimaw. Ang malakas na babae ay bihirang mawalan ng kontrol sa emosyon ng ganito. Nagbibiro ba siya? Sa isang gabi makakasulat ng magandang kanta. Hindi ka ba nagmadali lang? Kumunat ang noo ni Diana Yang, kinuha ang music sheet. Kahapon nakita pa niyang mature at magaling ang binatang ito. Ngayon dumating ang kalaban para sampalin siya sa mukha. Gusto niyang tingnan kung ano ang naisulat niya sa isang gabi. Tiningnan ni Diana Yang ang music sheet. Nang makita ang pamagat ng kanta, kalmado pa siya. Pero nang dahan-dahan niyang binasa ang lyrics, natulala siya ng husto. Anong klaseng lyrics ito? Kahit saan nagsusulat tungkol sa pagiging karaniwan pero nagpapahiwatig ng pagiging hindi karaniwan. Buong kanta walang nabanggit na salitang bayani pero bawat linya ay tungkol sa bayani. Malinaw na itinuturo ng lyrics ang tema. Pagkatapos noon, mabilis na tiningnan ni Diana Yang ang bahagi ng musika. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang tumingala at tumingin sa akin, nagniningning ang mga mata, talaga bang ikaw ang nagsulat nito sa isang gabi lang? Napakamot ako sa ilong, kalmadong sinabi, ano pa nga ba? Nagpuyat ako para gawin yan. Ano? Okay ba ang kantang ito? Sinadya kong itanong uli. Sa totoo lang alam ko, kung hindi ito pwede, wala nang ibang pwede pa. Lalong nagniningning ang mga mata ni Diana Yang, sobrang galing mo talaga. Tama nga ang pinili ko. Pwede mo bang kantahin para marinig ko? Gusto kong marinig ang epekto kapag kinanta na. Isang gabi, hindi maisip ni Diana Yang kung gaano kalaking talento ang kailangan para magawa ito. Sige, tumango ako, pumikit ako, nag-ipon ng emosyon sandali sa kamahinang nagsimulang kumanta. Ang mga taong nagsialis, seryoso ang mukha ko. Ang itsura ay puno ng paggalang na parang dahan-daang ikinukwento ang mga ordinaryo pero hindi malilimutang bagay. Ito nga ang pakiramdam. Sa sandaling ito, nagsimula ng bahagyang manginig ang puso ni Diana Yang. Ang unang pakiramdam niya nang makita ang mga dokumento ay ganito rin, naduraj ang puso, namangha sa buhay, nagmamahal sa kanila pero naaawa rin sa kanila. Ngayon, sa wakas naintindihan niya kung ano ang agwat. Ang agwat ay kapag nararamdaman ng iba pero hindi maipahayag, habang ako naman ay kayang gamitin ang isang kanta para ganap na maipahayag ang damdaming ito. Tama, dahil may mga kaibig-ibig na bayaning tulad nila, hindi natatakot sa panganib, nagsisindi ng apoy ng buhay, kaya maraming himala ang nangyayari sa mundo. Nalunod si Diana Yang sa boses ko. Karaniwan akong kumakanta, medyo basa ang gilid ng mata, habang si Diana Yang ay lumuluhan na ng hindi namamalayan, nakatitig lang sa akin. Dati,
Sa puso niya, isa lang akong taong may talento pero mayabang. Pero ngayon, mas lumino ang imahe ko sa puso niya. Hindi lang ako may talento kundi mayroon ding isang pusong sensitibo. Nang matapos ang kanta, nalulunod pa rin si Diana Yang sa himig at hindi makawala. Hanggang sa umubo ako ng bahagya ng 2 beses, saka lang siya natauhan. Okay ba? Sakto namang magbubukas na sana ng bibig si Diana Yang, biglang itinulak ang pinto ng opisina. Pumasok si David Yang habang pumapalakpak. Sa likuran niya ay si HR Manager Steve Zhang. Sa sandaling ito, halatang namumutla si Steve Zhang. Hindi siya makapaniwala na sa ganito kaikling panahon, nakagawa talaga ako ng isang kanta, at isang perpektong kanta pa. Dad, bakit hindi ka kumatok at basta na lang pumasok? Nang makita ang dumating, medyo nataranta si Diana Yang, palihim na pinunasan ang bakas ng luha sa mukha. Walang bahid ng pagsisisi si David Yang, nakangiti pa rin, yun nga lang medyo kakaiba ang tingin sa mahal niyang anak. Gaano nakatagal niyang hindi nakikita ang anak niyang may ganitong pagiging babae. Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na nakagawa pala si Miguel ng ganito kagandang kanta? Sige, naisip ko. Diretso mula Mr. Yang naging Miguel na. Talagang negosyante, kung sino ang makakapagbigay ng benepisyo sa kanya ay kamag-anak. Sobra naman po kayo, Chairman Yang. Mabuti pong nasiyahan kayo. Siyang siya, sobrang nasiyahan. Miguel, ngayong may kanta na. Basta mapili itong kanta ng Star Music, agad tayong pipirma ng kontrata kay Sofia. Ngayon pipirma ako ng isang kasunduan sa kooperasyon kay Miguel muna, para hindi na rin mag-alala si Miguel. Ngumiti si David Yang at tumango, kasabay nito napakabilis din ng aksyon, direktang nagdesisyon sa usapin. Sa wakas nakahinga ako ng maluwag, alam kong halos sigurado na ito. Pumirma sila ng kasunduan sa kooperasyon doon mismo. Pagkatapos pumirma, nagpaalam ako kay David Yang. Nang makitang paalis na ako, biglang nagsalita si Diana Yang, hahatid na kita. Kanina pa siya hindi naglalakas loob na tumingin sa akin. Dati parang fangirl siyang tumingin sa akin, para sa isang magandang babaeng tulad niya, nakakahiya talaga. Yun nga lang ngayong paalis na ako, biglang may kaunting panghihinayang sa puso niya. Hoy, Diana, naalala ko may trabaho ka pang hindi tapos. Hindi naman bata si Miguel. Kailangan mo pa bang ihatid? Hindi pa ako nakakapagsalita, nagsalita na muna si David Yang. Nang makita ito, ngumiti ako nang may pasasalamat kay Diana Yang. Salamat po sa magandang loob nyo MS, Yang. Kaya ko na pong mag-taxi pa uwi. Pagkasabi nyon, tumalikod ako at lumabas ng opisina. Sa loob naman ng opisina, si Diana Yang ngayon ay parang maliit na pasang nagagalit, biglang nagalit. Anong ibig sabihin niyan? Kakadala lang ng tao ng kanta, pinaalis mo na agad. Wala namang ganyan. Tiningnan ni David Yang ang itsura ng anak, hindi nagalit kundi nagsalita lang ng may pag-aalala. Diana, hindi ka na bata, dapat ka nang maghanap ng mapapangasawa. Si Miguel magaling nga, pero huwag mong kalimutan may asawa na siya. At sa pagkakaalam ko, may anak pa siyang babae. Biglang natahimik si Diana Yang. Makalipas ang ilang sandali saka lang nagsalita ng malamig, syempre alam ko. Hinatid ko lang siya dahil siya ang inimbitahan ko. Ganun lang ka-simple. Bumalik na naman sa pagiging malamig ang magandang babae. Sige, mabuti't alam mo. Bigla kong naalala may gagawin pa pala ako. Alis na ako. Nagmamadaling umalis si David Yang. Yun nga lang paglabas sa pinto, sumilip ulit siya. Seryoso ako, mahal kong anak. 26 ka na, talagang dapat ka nang maghanap ng mapapangasawa. Sa kabilang banda, bumalik ako sa hotel, nag-ayos ng gamit ng bahagya saka naghanda ng umuwi. Hindi pa nakakapili ng flight, tumawag na ang telepono ni Diana Yang. Hello, Miguel, pasensya na po. Hindi maganda ang tono ng tatay ko kanina. Humihingi po ako ng tawad para sa kanya. Medyo nagulat ako, hindi ko naman pinansin yun. At saka, napakadiplomatiko na ng sinabi ni David Yang. Bilang isang malaking kapitalista, binigyan na niya ako ng malaking respeto.
Tungkol naman sa kung may balak siyang pumatay at magnakaw o hindi, patas lang na transaksyon yun. Sanay na sa iba't ibang klase ng tao sa capital market, matagal ko nang naiintindihan ito. Okay lang, okay lang. Wala naman akong nakitang mali. Huwag mo nang isipin. Nang marinig kong sinabi ko iyon, medyo lamambat din ang tono ni Diana Yang, mabuti kung hindi mo inisip. Ah, papunta ka na ba sa hotel? Opo, nasa sasakyan na ako. Balak kong umuwi sa hotel para mag-ayos ng gamit saka babalik na sa Jiangcheng, Manila. Pagkasabi ko pa lang, nanahimik sandali ang kabilang linya. Pagkatapos, muling narinig ang boses ni Diana Yang, ganito po kasi, Miguel. Mas maganda kung maghihintay ka pa ng 2 araw. Kung mapili ang kanta mo, baka kailanganin ng Star Music ang tulong mo. Tutal, ikaw ang gumawa ng lyrics at music, ikaw ang pinakamalalim na nakakaintindi sa kantang ito. Nabigo ang plano kong umuwi, biglang nakaramdam ng kawalan ang puso ko. Pero hindi rin mali ang sinabi niya. Kung may mangyayari pa sa hinaharap, hindi rin maganda ang pabalik-balik sa 2 lungsod. Sige, naiintindihan ko. Dito na lang muna ako ng ilang araw. Pagkababa ng telepono kay Diana Yang, nanghihinayang kong ibinaba ang telepono. Medyo namimiss ko na ang maliit na bata sa bahay. Sa pag-iisip kay Nene, hindi ko na malayang nakangiti pala ako. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa panahong ito, ilang beses akong nakausap sa telepono si Diana Yang. Hindi na rin kasing ailangan ang relasyon naming dalawa. At least ngayon hindi na ako tinatawag ni Diana Yang na Mr. na nakakainis pakinggan. Malinaw na bata pa ako, tinatawag ng matanda. Sa 2 araw na ito, maaga pa rin akong nag-jogging. Tila payapa ang lahat. Wala pa ring balita mula sa Star Music, kaya mabagal lang akong naghihintay. Sa hapon ng 3 araw, nakatanggap ako ng isang tawag na parehong banyaga at pamilyar. Hello, si Miguel ba to? Si Adrian to. Adrian. Hindi ko rin inaasahang makakatanggap ng tawag na ito. Mabilis kong inayos ang mga alaala ng dating ako. Makalipas ang ilang sandali saka ko naalala, ito ang matalik na kaibigan ng dating ako noong college. Adrian. Long time no see. Nang maalala ang eksena nilang dalawa na nakaakbay sa isa't isa noong college, tumawa ako at nagtanong. Wala pa akong kaibigan sa mundong ito. Nang maalala ang ugali at pagkatao ni Adrian sa alaala ng dating ako, lalong lumapad ang ngiti ko. Mukhang okay din naman na magkaroon ng isang tapat na kaibigan. Miguel, bakit ka nag-asawa tapos hindi na sumasagot ng telepono, hindi nagre-reply sa text? Minamaliit mo na ba kaming magkakapatid? Ang naninising boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya, pero may nakatagong pag-aalala na hindi ko mapigil ang maantig. Kasalanan ko dati. Huwag nang patulan ng matanda ang maliit. Patawarin mo na ako ngayon ha. Sa susunod na magkita tayo ililibre kita ng pagkain para humingi ng tawad, okay? Humingi ako ng tawad, habang tahimik na minumura sa isip ang dating ako. Talagang hindi marunong kumilala ng mabuti at masama. Nakakahiya ako. Sobrang excited ang boses ni Adrian. Haha. Sabi mo yan ha. Hindi na kailangang hintayin ang susunod, ngayon na agad. Nandito na kami sa Jiangcheng, Manila. Medyo nahihiya akong sumagot, hindi sa ayaw kitang ilibre, pero wala ako ngayon sa Jiangcheng, Manila. Pumunta ako sa Maynila para magtrabaho, ilang araw pa bago ako makabalik. Hindi ko talaga inaasahang pumunta si Adrian sa Jiangcheng, Manila, nasayang lang pala ang punta niya. Ikaw, bakit ka napunta sa Maynila? Hindi pwede, hindi pwede. Hintayin mo ako dyan. Lilipad ako agad papuntang Maynila. Siguradong hindi ka makakatakas sa libreng ito. Nahirapan akong tumakas sa bahay. May gagawin akong malaking bagay. Kailangan kong ibahagi sa iyo ang magandang balitang ito. Sige, hihintayin kita sa Maynila. Huwag kang mag-alala, kahit saan kasama mo ako. Text ko sa iyo ang address. Kaya ko pa namang manlibre ng isang kainan. Masaya akong pumayag. Gusto ko ring makita itong matagal nang hindi nakikitang matalik na kaibigan. Nang gabing iyon, isang taxi ang huminto sa harap ng hotel.
Dalawang tao ang bumaba. Isa sa kanila ay isang medyo matabang lalaki, mga 5 feet 7 inches ang taas, puno ng excitement ang mukha, pagbaba pa lang ay tumingin na sa paligid ng hotel. Ang isa pa ay isang babaeng naka-anime style ang damit, maliit at cute, bumaba na medyo naiinip, sumusunod sa likod ng medyo matabang lalaki. Hanggang sa magkita kami ng lalaking iyon, pareho kaming natigilan sandali saka sabay na ngumiti. Miguel. Adrian. Ang medyo matabang lalaki sa harap ko ay si Adrian nga. Mabilis na lumapit si Adrian, walang pinagbago tong isang to. Mas lalo pang gumwapo. Muntik na kitang hindi makilala. Tumawa ako habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, haha. Tumataba ka na. Naaalala ko dati ang ganda ng katawan mo, may muscles pa. Bakit naging ganito ka na ngayon? Haha. Hindi ba dahil sa nanay ko sa bahay na laging sinasabing payat ako, pinakain ako hanggang sa halos hindi na ako makalabas ng pinto? Tumatawang sabi ni Adrian. Saka lumapit si Adrian at inakbayan ako, lumingon at itinuro ang babaeng naka-anime style, pakilala ko sa'yo, girlfriend ko, si Tintin. Sinulyapan ko si Tintin, siniko si Adrian sa tagiliran, mahinang sinabi, galing mo Adrian. Ang ganda ng girlfriend mo. Saka ako tumango at bumati kay Tintin, hello, kaibigan ako ni Adrian. Hello po, madalas po kayong nababanggit ni Adrian. Hindi ko po akalain na ang gwapo nyo pala sa personal. Nang makita ako, halatang nagliwanag sandali ang mga mata ni Tintin pero mabilis niyang pinigilan, ngumiti at sumagot. Siyempre, tingnan mo naman kung sino ang kaibigan. Dugtong ni Adrian. Puno ng pagmamalaki ang ngiti, umirap si Tintin, hindi naman ikaw, anong ipinagmamalaki mo? Haha, hindi kami nagkakaiba ng kaibigan ko. Tara na. Lumipad ako ng malayo para kumain sayo. Hindi ka pwedeng tumakas ngayon. Inakbayan ako ni Adrian at naglakad pauna. Ngayon bahala ka kumain, tatanggapin ko ang parusa. Sa huli, isang barbecue stand lang sa tabi ng kalsada ang hinanap ni Adrian, hinayla ako paupo. Tumawa ako sa isip, sinasabing gusto akong kainin pero nanghihinayang pa rin sa pera. Umupo silang tatlo, malakas na tinawag ni Adrian ang may-ari para umorder. Pero napansin kong mukhang hindi masaya si Tintin. Ang malaking si Adrian ay hindi man lang ito napansin. Nang makita ito, tinapak ko ang balikat ni Adrian, sinadyang sabihin, Adrian, lipat na lang kaya tayo. Hindi ba gusto mo akong kainin? Magkano lang makakain natin dito? Hindi inaasahang sinulyapan ako ni Adrian. Bakit? Minamaliit mo ang mga kainan sa tabi ng kalsada. Noong college hindi ba madalas tayo dito? Dito na lang tayo. Maglasing tayo ngayon.